Genesis chapter 25. Ang iba pang mga anak ni Abraham. Nag-asawa ulit si Abraham. Ketura ang pangalan ng babae. Naging anak niya sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Si Jokshan ang tatay nila Sheba at Dedan. At mga anak naman ni Dedan sina Asherum, Letushim, at Leumim. Ang mga anak ni Midian ay sina Epa, Eper, Hanok, Abida, at Eldaa. Lahat sila ay galing sa lahi ni Ketura. Pinamana ni Abraham kay Isaac ang lahat ng mga ari-ariya niya. Pero nung buhay pa siya, nireregaluhan din niya ang mga anak niya sa iba niyang mga asawa. Pinatira niya sila sa lugar na malayo sa anak niyang si Isaac. Doon sa bandang east ng lupain, ang pagkamatay at paglilibing kay Abraham. Umabot si Abraham sa edad na 175. Mahaba ang naging buhay niya. At napakatanda na niya nung mamatay siya. At malibing kasama ng mga namatay na niyang kamag-anak. Nilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael sa kuweba ng Macpela, sa bukid sa east ng Mamre na dating kay Efron, anak ng Hittite na si Zoar. Yun yung bukid na binili ni Abraham sa mga Hittites. At pareho sila ng asawa niyang si Sarah na nilibing doon. Pagkamatay ni Abraham, binles ng Lord ang anak niyang si Isaac na tumira sa Bir Lahai-Roi. Ang lahi ni Ishmael. Ito ang lahi ni Ishmael, anak ni Abraham kay Hagar na isang Egyptian at alipin ni Sarah. Ito ang pangalan ng mga anak ni Ishmael mula sa pinakamatanda: Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, na anak ni Ishmael na naging leader ng mga angkan nila. Pinangalan sa kanila yung mga bayan at lugar na tinitirhan nila. Nabuhay si Ishmael hanggang 137 years. Tapos namatay siya at nilibing kasama ng mga namatay na niyang kamag-anak. Tumira yung lahi niya sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa east ng Egypt papunta sa Assyria. Tumira sila malayo sa iba pang mga anak ni Abraham. Pinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kwento ni Isaac na anak ni Abraham. 40 years old si Isaac nung naging asawa niya si Rebecca. Anak siya ni Betuel na isang Aramean galing sa Mesopotamia at kapatid siya ni Laban. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya nag-pray si Isaac kay Lord. Sinagot ni Lord ang prayer niya at nabuntis nga si Rebecca. Kambal yung magiging anak niya. At nasa tiyan pa lang, nag-aaway na sila. Sabi ni Rebecca, "Bakit kailangan mangyari sa akin to?" Kaya nagtanong siya kay Lord. Sabi ni Lord sa kanya, "2 bansa ang nasa iyong tiyan. Manganganak ka ng 2 bayang magkalaban. Magiging mas malakas yung isa kaysa kambal niya. Magiging alipin ng mas bata yung mas matanda." Nung nanganak si Rebecca, kambal nga yung naging anak niya. Mamula-mula yung balat ng unang baby at medyo mabalbon yung katawan. Kaya Esau ang pinangalan sa kanya. Paglabas naman ng pangalawa, mahigpit yung hawak niya sa sakong ng kapatid niyang si Esau. Kaya Jacob ang pinangalan sa kanya. 60 years old si Isaac nung pinanganak sila. Binenta ni Esau ang karapatan niya bilang panganay. Lumaki yung 2 bata. Naging mahusay na hunter si Esau at madalas nasa labas. Si Jacob naman tahimik lang at laging nasa bahay. Mas gusto ni Isaac si Esau kasi na-e-enjoy niyang kainin yung mga hayop na napapatay ni Esau. Pero mas gusto naman ni Rebecca si Jacob. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng pulang beans na may sabaw, dumating si Esau galing sa paghahunting. At gutom na gutom siya. Sabi niya kay Jacob, gutom na ako. Pahingi nga ako ng mapulang sabaw na niluluto mo." Yun ang dahilan kaya tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, "Ibenta mo muna sa akin yung karapatan mo bilang panganay." Sabi ni Esau, "Sige na, aanhin ko naman ang pagiging panganay kung mamamatay na ako sa gutom." Sabi ni Jacob, "Sumumpa ka muna." Sumumpa nga si Esau at binenta niya kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Tapos, pinigyan siya ni Jacob ng tinapay at ng niluto nitong sabaw. Kumain siya at uminom. Tapos, umalis din agad.
Ganun lang binaliwala ni Isaw yung karapatan niya bilang panganay.